walang gastos kahit piso na pag-repair. Kaperasong wire lang yung gagamitin natin. Ipapakita ko sa inyo. Itong electric fan na ito, ayan wala siyang reaksyon, hindi siya maandar. Freewheel naman, hindi umuugong. Sa pamamagitan ng kaperasong wire, wala kayong gastos. Papakita ko sa inyo kung paano paandarin ulit ang electric fan ninyo. O gusto nyo mag-repair ng walang gagastusin kahit piso. Ayan, kakalasin ko yung cover. Tapos yung kanyang base para makita natin yung switch. Kasi sa switch, kapag ang switch nasa baba, ito yung dapat nyong gawin. Papakita ko sa inyo. Pag bukas nung base, makita natin yung switch. Mayroon dyang dugtungan. Okay. Yung dugtungan na yan, yung isa papuntang power cord. Yung sinasaksak natin. Tapos yung isa naman, papunta sa taas, papuntang motor. Kunin nyo yung kulay na yan. Kulay blue, yung dugtungan na yan. Kulay blue. Yan ang pinakamahalaga. Yan. Hindi yan dumaan ng switch, yung wire na yan. Pagkatapos, punta tayo sa taas ng motor. Sa bawat brand ng electric fan, iba-iba ang kulay ng wire. Kaya yung dugtungan, doon sa ilalim ng base na pinakita ko sa inyo, kahit anong kulay yon, basta yung pataas papuntang motor, tandaan nyo yung kulay na yon. At yun ang tatandaan nyo. Dito sa electric fan na to, kulay blue. Okay, kaya dito sa taas ng motor, maghihiwa tayo dyan para makita natin yung wire na kulay blue. Ayan. Sa kulay blue. Puputulin natin yan. Okay? So, bawat electric fan, paalala ko ulit, iba-iba ang wire, kulay ng wire, na common wire. Yung may dugtungan na wire na pinakita ko sa inyo sa ilalim kanina. Pagkaputol, ay dudugtungan natin yan ng kapirasong wire na pinakita ko sa inyo. Sa pamamagitan lang yan, ay papaandarin uli natin ang motor na biglang tumigil, walang ugong, freewheel siya. Okay? Yan. Idudugtong natin yan doon sa isang wire ng kapasitor. Okay? Pwede sa puti. Basta kahit alin dyan sa wire niyan. Iba-iba rin ang kulay ng wire ng kapasitor sa bawat brand ng electric fan. Subukan muna natin sa isa. Sa isang wire. Ayan. So, itatap lang natin yan doon sa pinagputulan. Tapos, susubukan natin kung aandar na sa pamamagitan ng kapirasong wire. Wala kayong gagastusin kahit piso. Mangingin na lang kayo ng wire. Kahit anong klaseng wire. Ayan. So, naidugtong na natin. Ngayon ay subukan natin para makita ninyo. Hindi tinuturo ng iba ang technique na to. Gusto nilang suluhin. Yung iba naman, sinasabi, sinisiraan ito kasi ayaw nilang malaman ninyo. Yan. So, subukan natin. Tingnan natin kung aandar. Aandar yan kasi matagal na natin ginagawa yan ng mga veterano nagre-repair. Ayaw lang nilang sabihin, ayaw nilang ituro para masolo nila. Ayan, subukan natin. Ayan, yung 1 niya. So, kita nyo umiikot na siya. Kanina hindi umiikot yan nung hindi natin nilagyan ng wire dyan. Ngayon umiikot na siya. Diba? Ayos, diba? Ganyan lang ang technique, Okay? Kung baliktad ng ikot, nasa likod yung hangin, ilipit lang ninyo dun sa kabilang kapasitor. Yung wire na, kaperasong wire na yon, ilipat lang ninyo dun. Diba? Ganyan lang ang technique. Paki-share ninyo ito para malaman din ng iba. Paki-follow rin ang aking channel, ang aking vlog. So, syempre, lalagyan natin ng tape yan para sure hindi maglapat o mag-shorted. Ayan. Pagka yan nalagyan na natin ng tape, so lagyan natin yung cover. Nalagyan natin yung cover, subukan uli natin. Ayan. So, hindi ko malalagyan ng screw. Subukan lang natin. Okay? So, yan na. Subukan ulit natin. Nakalagay na yung base niya at yung cover niya. Pero hindi pa natin nilagyan ng screw yung cover. Ayan natin lagyan. Subukan lang natin.
Okay, yan. Okay na, di ba? Ah. So, natatanggal yung cover. So, lagyan natin yung cover. Lagyan natin ng screw. Yung cover, pati lagyan na natin yung oscillation knob niya. Para okay na. So, ganyan lang, kasimple. Ngayon, ito naman, free wheel, walang problema. Ngayon, ang papayo ko sa inyo, kung gusto nyong talagang perfect ang pagkakagawa ninyo, palitan nyo ng bushing at shafting. At yan na itatagal ng ilang taon yan bago masira. Okay?